Magluluto tayo at gagawa tayo ng masarap na patok ulam pulutan mga idol. Walang iba kundi ang dinakdakan na pang Ilocano recipe, pero hindi lang Ilocano ang nasasarapan kundi buong Pilipinas mga idol. Talaga namang napakasarap ng ganitong recipe. Una-una mayroon nga pala tayong kalahating pisngi ng baboy. Medyo malaki. Ayan, kulang-kulang 2 kilo. Para sure ball po na malinis ay siyempre may mga balabalahibo yan. Yung kanyang mga pilik mata, mga tira-tirang balahibo. So i-torch natin, linisin natin na maigi pati sa kanyang tainga at hugasan natin na hugasan. Tsaka natin pakukuluan, palambutin. Depende na po sa inyo kung saan yung palalambutin. Sa akin sa pressure cooker. Ayan, at syempre with matching timplada pag habang pinapakuluan natin, lagyan natin ng kunting laurel, asin, kunting bitchin. So sa pressure cooker po, pinalambot lang po natin sa loob ng 30 minutes. Ayan, malambot na po siya. Ayan, meron din tayong atay, mga kalahating kilo panghalo natin sa ating dinakdakan. Siyempre, una-una dapat ihaw muna natin ang ating pisngi mga idol. Ayan, kagaya yan, ihaw natin para mas masarap ang ating dinakdakan. Pero pwede naman po natin yan ipreto. So, depende na po sa inyong diskarte kung anong paraan na mas mapabilis po tayo makakain o makapulutan na dinakdakan. At siyempre, yung atay po na ginawa natin, na tinimplahan natin kanina, mas masarap pagka ito yung ating din ipipreto. At sinapchap na nga natin ang ating atay at syempre yung ating pisngi with tainga ng ating baboy. Ayan. At syempre tsaka po natin titimplahan, ilagay na po natin ang kanyang mga panlahog, pampalasa, pampasarap. Unang-una naglagay tayo ng luya. Syempre maraming sibuyas, mas masarap. At ang ating siling panigang, siling haba, siling labuyo at syempre yung spring onion, optional mga idol. Ayan. Mix-mix lang po natin. Pangalawang gawin po natin ang kanyang pampalasa. Siyempre tawagin natin dressing mga idol. Meron tayong 4 na pirasong utak ng baboy na medyo pinalambot na po natin, niluto na po natin. At siyempre para medyo may kunting tamis, so ang ginawa natin, naghalo po tayo rito ng mga kalahating cup ng mayonnaise. At siyempre naglagay rin po tayo rito ng paminta, kunting asin, bitchin, pampalasa. At siyempre yung maraming kalamansi, siguro at least 20 pieces na kalamansi mga idol. Ayan, para masarap lalo at maasim-asim. At siyempre nilagyan natin ng kunting suka rapsa, yung ating suka na binibinta po sa Shopee. So yun, para makombine at talaga ma-mix natin na maigi, so maghanap lang tayo ng malalim na bowl o isang kasirula o kaldero. Doon po natin siya paghaluin kasama po yung pinaka-dressing natin para talagang halong-halo siya. At syempre para pag nahalo na, ayan, ilagay na lang natin siya sa isang lalagyan kagaya niyan mga idol. So ayan, ganyan lang kasimple kadali gumawa ng authentic, or sabihin na natin hindi naman siya authentic dahil may mayonnaise. Syempre marami na naman magko-comment dyan maging paano naging authentic yan, samantalang may mayonnaise. Pero ganoon naman talaga pagka wala po tayong nabibiling utak. So optional, mayonnaise talaga ang nilalagay para magawa lang natin ang gusto nating masarap na dinakdakan. Siyempre para makakain naman tayo ng masarap na dinakdakan, wala po tayong utak ng baboy, mayonnaise, siyempre sa pang pamalit mga idol. O ayan, ganyan lang kasimple kadali gumawa ng napakasarap na dinakdakan na patok sa ating mga kainan, pang negosyo mga idol. Ayan, at sa mga gusto nga palang umorder ng ating bagnit bagoong, ayan, at siyempre na ating suka rapsa, nasa Shopee po. Mamaya ilagay po natin yung link sa comment section. Ayan, salamat.